linya po natin, a man who's wearing two hats. No? He is Mayor Francis Zamora of San Juan City. At the same time, he is the President of the Metro Manila Council. Magandang hapon po, Mayor Zamora. Yes, magandang hapon po at maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Mayor Francis, ano po ang mga paghahanda na isinasagawa ng Metro Manila Council na nasampulan na po tayo ngayong Sabado na matinding traffic sa Marcos Highway? Palagay niyo po ano pang magagawa ng anong mga polisiya ng Metro Manila Council na pwedeng ipatupad ang MMDA ngayong Kapaskuhan na makakatulong sa ating mga kababayan sa inaasahang holiday rush traffic? Opo, sa kasalukuyan po ay ang mall hours ay 11 a.m. to 11 p.m. na. Ito po ay ating ginagawa naman taon-taon upang hindi nga mag-abot-abot yung ating traditional rush hour doon sa mga uuwi naman galing sa mall. So hinikayat ko po ang lahat na kung tayo po pupunta sa mall para po magdiwang sa Kapaskuhan para bumili ng mga regalo, ay let's maximize hanggang 11 p.m. Pag-uwi natin, at least kahit paano na yung majority ng masasakyan ay nakadaan na. Ang ating pong deliveries pagdating sa mga malls ay from 10 p.m. to 5 a.m. na lamang. At yan din ay ginagawa nga natin upang hindi na rin sumabay yung mga delivery vans, yung mga trucks sa mga sasakyan sa ating rush hour. At ang ating mga MMDA traffic enforcers po ay from 6 a.m. to 12 a.m. na. So extended na rin po ang hours ng ating enforcers on the ground. And of course, nag-augment naman po dyan yung mga LGU traffic enforcers po natin sa kanya-kanya mga lungsod. So naka-deploy din po ang mga enforcers po namin. Meron din tayong moratorium ngayon pagdating sa repairs and maintenance ng mga kalye. So wala mo ng mga construction, mga paghuhukay o any road repairs na isasagawa po ngayon para hindi na rin ako makadagdag pa sa traffic. At ako po, payo ko lamang, let us plan well in terms of kung pupunta tayo bilang isang malaking grupo, halimbawa sa mall, imbis na magkanya-kanya sasakyan tayo, let us carpool to lessen the vehicles on the road. And of course, for as long as we always follow all traffic rules and regulations, makakatulong tayo imbis na makadagdag sa traffic. Kasi kung tayo mag-violate, halimbawa mag-counterflow tayo or mag-illegal parking tayo, nakakadagdag pa tayo sa problema ng traffic. And again, I would like to remind everyone na bawal po pumarada sa mga major thoroughfares, bawal pumarada sa mga primary roads, ganun din sa ating mga mabuhay lanes at all times. And ito naman ginagawa na ng mga LGUs, ngunit nais natin paalala sa ating mga lokal na pamahalaan, ng mga kapwa nating mayors, again, ginagawa na naman po natin, let us apprehend violators, lalong-lalo na dito sa mga no parking areas. Mag-clamp tayo, mag-tow tayo, tikitan sila upang hindi tularan ng iba. At iwas din tayo talaga sa road rage. Alam ko, minsan maubos talaga ang pasensya natin sa kalye, sa traffic, pero iwasan po natin yung umabot na sa punto na magkaroon na ng altercation sa kalye. So let us control our emotions, let us be patient. Alam ko po, I understand it's really traffic everywhere in our streets, in all cities, lalo na ngayong Christmas rush. But again, let us always maintain composure and yung patience natin in case maipit tayo sa grabing traffic. Mayor, ang ganda ng plano, yung carpooling, kung pupunta ng mga parties, kung pupunta ng mall, kung barkada naman kayo pupunta o buong pamilya, isang sasakyan na lang ang gamitin. Is there also a plan na magkaroon tayo ng shuttle service to the malls kung mall lang naman ang pupuntahan? So para sa ganun, maibsan talaga yung dami ng sasakyan na papunta, lalong-lalo na po kung may mga sales dyan sa mga malls na yan. Having a shuttle service, well, number one, depende yan kung the malls will offer such a service. Kasi kung private, the question is who will shoulder the expense of the shuttle service. Unless ang suggestion ko let us maximize the opportunity to carpool. Halimbawa, kung 5 tayo na pupunta sa same mall, bakit kanya-kanyang sasakyan pa? Isang sasakyan na lang tayo, kung kasya naman din tayo lahat. So, yung mga ganitong bagay, yung pagplano ng mabuti, halimbawa, alam naman natin, everyone wants to celebrate on a
weekend, di ba? Yung sa Yes. gabi, weekend. Di wag na natin sabayan, no? Maaari tayo mag-celebrate ng weekday lunch, di ba? Kasi alam naman natin, lahat pupunta sa mall kapag weekend or sa gabi. So let us plan properly. Kung alam nating dadagsain halimbawa yung mall ngayong weekend o ngayong holiday, let us go on a day na hindi ganun kadami ang pupunta. So again, planning is also very important, and again, iwas tayo talaga sa pag-violate ng mga traffic rules and regulations. Kasi of course, you will have to be apprehended kung kayo mag-violate. Pag-apprehend sa'yo, makakadagdag na naman sa traffic yan dahil siyempre paparayan ang sasakyan mo, titikitan ka, or pag mato ka, o pag maklamp, no? Again, nakaharang yung sasakyan doon. So, yan, malaking bagay talaga yung disiplina po natin. No? Again, pare-parehas po tayo mayroong responsibilidad. Kami po sa gobyerno may responsibilidad pagdating sa enforcement ng traffic at no parking. At tayo naman din siyempre mga motorista, mga mamamayan ay may responsibilidad na maging maayos po sa ating pagmamaneho. Huwag po tayo mag-violate ng traffic. And again, let us always be calm and composed, no? In spite of the heavy traffic, iwasan natin yung galit, init ng ulo, no? Mamaya may masaktan, may mamatay. Yun naman, syempre dapat iwasan po natin. Tama yun, Mayor, ano, nabanggit mo na rin yung tungkol sa road rage, ano. Siguro isa rin sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng road rage sa kalsada, wala sa tamang wisyo yung driver because intoxicated, no. Correct. Ngayong Kapaskuhan na marami tayong parties na pupuntahan na baka may paalala po kayo sa ating mga kababayan tungkol sa bagay na yan. Opo, ano, let us not drink and drive, di ba? Kung tayo po ay magse-celebrate, kung tayo po ay iinom, mag-designate po tayo na magmamaneho na hindi po iinom. Natin na dahil sa ating celebration ay maka-aksidente pa tayo, lalo na kung may masagasaan pa tayo at makapatay pa ng tao. So, mas mabuti po mag-assign tayo ng hindi iinom para siya na po ang safely na maghatid sa grupo kung saan man sila uuwi, no? Para maiwasan pa ang ganitong mga aksidente at ayaw po nating mangyari siyempre yan. Mayor, nung Sabado, no, na medyo na-shock ang ating mga kababayan dahil dun sa traffic na dinanas niya sa Marcos Highway. Marami nga po nagre-reklamo na halos 4, yung iba 5 oras na nakatenga dyan sa Marcos Highway sa sobrang sikip, ano, yung kumpulan ng mga sakyan, ano, at yung tremendous volume vehicles during that time. May panukala po ang MMDA na kakausapin nila ang mga local government units at magbubukas sila ng mga gated communities para pwede pong daanan as alternate routes. Ano po masasabi nyo dito sa panukalang ito, Mayor? Opo, ang MMDA per se, wala po siyang power to do that, no? Dahil wala siyang police powers, wala rin siyang power to enact ordinances. The best it can do really is basically to coordinate with LGUs, for LGUs to coordinate with the villages, no? So natanong din po ko niyan kanina, in fact the interview prior to us now, natanong po ko niyan at aking sinagot ay opo, nasa power yan ng LGUs at kung sakaling ang LGU po ay magdidesisyon gawin ito, ay kinakailangan konsultahin ang mga villages dahil governed din yan privately, may mga associations po yan, no? So, kinakailangan ay magkaroon ng maayos na pakikipag-usap, magkaroon ng konsultasyon, ng dialogue, no? At again, this can be undertaken individually by LGUs that need it, no? Depende na po yan sa terrain ng LGU kung ang kanilang mga lungsod ay talaga bang within high traffic areas, no? Kasi iba-iba ang situation natin, no? Hindi naman all villages ay within major thoroughfares halimbawa, no? So again, this is a case-to-case basis and it will really depend on the LGUs if they deem it necessary to coordinate with the villages, no? So yan po ang aking reaction to that. In fact, yung binanggit yung nga kanina that MNDA is proposing this, no? So yun po ang aking reaction that the LGUs can do it. It is within their power, our power, in fact, as Mayor of San Juan, and of course, ganun din yung mga kapwa nating mayors dito po sa Metro Manila. Mayor, ano, lagi po ako dumadaan po ng Santolan going to Connecticut and Annapolis, ano, dyan sa may Club Filipino. At napakaganda po nung binuksan na kalsada dyan, yung Our Connector Road, this is the Green Hills West Crame Connector Road. Yan po ibinuksan namin a few months ago. Yes. And alam niyo, no,
sa totoo lang, yan po ay isang napakasimpleng undertaking, ngunit ang epekto po ay napakaganda sa totoo lang. And I'm thankful that you have experienced it dahil it bypasses Santolan, it bypasses Ortigas. No? In fact, even EDSA, kung kayo ay pupunta ng Green Hills or lalabas ng Green Hills, dito na kayo mismo sa Santolan Road sa Boni Serrano na daan at ang labas mo ay pa-EDSA na and vice versa, pa Green Hills na. So again, LGUs can also be very creative in terms of creating new roads like what we did here. Aralin sana ng mga LGUs ang kanilang mga train, baka meron silang mga ganitong mga dead end na pwedeng buksan. In fact, dati dead end kasi yan. No? Opo. Ang ginawa ko namin, expropriate po kami ng 2 lote upang magbigay daan sa bagong kalye na tinatawagan natin Green Hills West Chronic Connector Road. And malaking tulong po yan kasi hindi na kailangan umikot pa to Ortigas, to Boni Serrano, no? To EDSA. No? You can bypass basically these major thoroughfares and enter Green Hills and exit Green Hills as well. Tama po yan, Mayor. Ano? Actually, maiibsan talaga yung volume na dumadaan dyan sa Ortigas. Lalong-lalo na naman, ang diretso lang niya ay Santolan. So malaking bagay itong shortcut na to. At napakaganda, Mayor, kasi I must say na yung mga barangay po dyan ay talagang on their toes to keep it clear at all times. Kaya makikita nyo po, tuloy-tuloy yung daloy ng trapiko dyan. Dahil po yung mga barangay talaga pong nagklaklamping. Kung ayaw po umalis, iklaklamp ka po nila. At ako personal ako umiikot sa totoo lang sa aking lungsod. Pag ako nakikita ko yung mga naka-double park or naka-hazard na alam kong hindi naman naghihintay, nagpuparada lang. What I do, I take videos, I send it to our Viber group. I give my police and traffic heads 5 minutes to ensure that they will be apprehended. At sinasabi ko, send me a video na natikita na ito. Or else kayong yari sa akin. kailangan kasi ganun eh. Kasi if you will not enforce it, Tama po. they will feel, pwede naman mag-double park dito, hindi naman ako sisitahin. But the moment na ma-clamp ka, matow ka ng isang beses, na malamang hindi ka na rin uulit. Kasi syempre, merong karampatang multa yan, no? Magbabayad ka at magkakaroon ka ng traffic violation. So, one key really is very consistent implementation. No, it's very challenging, alam naman natin yan, kasi yung volume ng sasakyan versus the number of traffic enforcers, of course, hindi po yan 1:1, ano? So, talagang kailangan pagtulong-tulungan ng MMDA, ng LGU traffic enforcers, no? Yung ating augmentation ng mga manpower, lalo na ngayong Kapaskuhan, dapat talaga ay full staffing tayo when it comes to our traffic enforcers, both ng MMDA at ng LGUs po natin. At saka congratulations din, Mayor, because yung Connecticut natin at saka yung Annapolis Street, since you assume as Mayor of San Juan, talaga pong ang laki ng pinagbago at na-clear, no? Yung mga pupunta ng eskwela dyan sa Pobeda, yung mga magmo-malling, laking bagay po na naibsan po yung travel time nila papunta ng mall dahil talaga pong pinatupad niyo yung pabuhay lanes, wala po magpa-park. Natutuwa naman po ko at alam mo pala yan. Yes, sir. Since 2019, only 3 weeks into my being mayor, no? So, noong 2019. In fact, 3rd week of July 2019, no? Tinanggal natin ang lahat ng street pay parking sa buong lungsod. No? So, kasama na ho dyan yung ditong dating napakasikip na palibot ng Green Hills Shopping Center. So, since 2019, since July 2019, up to this day, bawal na ang street pay parking dyan. Nakita ng tao na malaki naman pala ang kalye, malaki naman pala ang Annapolis, ang Connecticut, ang Eisenhower, ang Missouri. Na dati lang kasi yung previous administration, pinapayagan ng pagparada dyan at naniningil pa. No? So, even if they were already declared as mabuhay lanes. No? So, nung tayo na pong mayor, inayos po natin yan at hanggang ngayon po, very sustained po ang efforts natin dyan. Tama yun, Mayor. Kasama mo ako doon. Saksi po ako sa pagpapatupad yung polisiya na yan. At marami nga po natutuwa at naibsan. Lalong-lalo na po yung galing ng EDSA, kakanan po ng Annapolis, pupunta ng eskwelahan o kaya ng mall, laking bagay po na nabawas sa travel time nila, no? Because of the clearing operations na isinagawa nyo po dyan sa lugar na yan.
Opo, at saka ang magagalit lang naman yung mga nag-violate eh. Pero Tama ang po. karamihan matutuwa, di ba? So ako, honestly, beyond politics ang ating mga decisions, no? May magalit man sa akin, okay lang yan basta alam ko yung majority ay natutuwa, no? Because you can never please everyone. That's just the reality. But as long as you're doing what is good for the majority, then just do it. And kita niyo, no? Mula noon hanggang ngayon, no, it's almost been close to 6.5 years. Yes. No, na napanatili nating malinis ang ating Yes. mga mabuhay lanes. So tuloy-tuloy lang po tayo dyan. Well, Mayor, bibitawan ka na po namin. Alam namin po, holiday ngayon. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa aming interview. Any last words, sir, for our Metro Manila citizens this coming holidays? Opo, no, sa ating mga mamamayan ng Metro Manila, ganoon din po yung mga mula sa ibang lugar na dadalo po ng Metro Manila. No? Alam naman po natin na panahon ng Kapaskuhan, talagang naglalabasan ng mga mamamayan, celebrating as families, as friends. No? So, ang aking pong payo, una-una ay magdagdag tayo ng konting pasensya. No? Alam naman natin talaga na magiging traffic. So, let us avoid being consumed by our emotions. No? I'm talking about yung things that can lead to road rage, no? Because we've seen in the past, no, dahil sa traffic or agawan sa parking, biglang nag-aaway, nagkakasakitan, minsan may namamatay pa. So, iwasan na ho natin ang ganyang mga pangyayari at asahan niyo naman po ang inyong lokal na pamahalaan at ganoon din ang pamahalaang nasyonal through MMDA ay ginagawa namin ang lahat upang maibsan ng traffic dito sa Metro Manila. And like what I mentioned kanina, no, yung mga ibang paraan na makaiwas po tayo ay gawin na po natin. Let us carpool, no, let us avoid celebrating along with the bulk of everyone else. No, kung makaselebrate tayo ng lunchtime or weekdays, di ba, wag na tayong sumabay dun sa weekend na gabi para hindi rin tayo sabay-sabay dumadaan sa ating mga kalye. At kung pupunta tayo sa mall, let us maximize staying there until 11 p.m. para paglabas natin kahit paano, yung bulto ng mga sasakyan ay nakadaan na rin sa ating mga kalye. So, mag-ingat po tayo at nais na rin bumati ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa ating lahat. Merry Christmas, Mayor. Maraming salamat po sa inyong oras. Okay, maraming salamat din po. Tawag lang po pag may katanungan.